So ako ang topic is spay and neuter sa atong mga aspin and puspin here in Davao. So, nag-a-appeal magud ko ang mga group no na about sa mga pet adoption, pet lost and found pets diri sa Davao o kanang mga nanawagan for donations no sa mga animal rescue diri sa Davao. And then napansin ako na dili na ganing na ay mga pet owners na dili gusto kanang magpa-adapt sila sa ilang mga hayop because daghan na daw kaayo sila. And then so usahay mo comment ko, please consider spay and neuter sa imong mga animals. So karon i-discuss na ko sa inyo ha ang benefits ug why do people dili good gusto mag-spay, tapos para lang kita maliwanagan kay masing ako before dili jud ko open sa idea no na ikapon or iligate akong iring kay maluoy pud ko. So ito ka while, so kinahanglan pa nay mamatay na hayop sa amoa para ko enlighten, mag-open ko sa idea na magpakapon o magpaligate. So una ang i-discuss nato 3 parts siya. Una is nganong dili man ganahan ang mga tao na magpa-ligate o magpa-spay magpa-ligate o magpakapon sa ilahang mga hayop. And then i-discuss pud nako ang benefits ani kung buhaton nimo ni. Tapos diri sa Davao City or siguro magamit nimo ni na mechanics on how to avail the naigmamagoy mga free services sa neuter and discounted na sa spaceship dili spaceship sa pag-spay or sa pag-ligate sa mga iring. And hopefully sa dogs no. So why pet owners choose not to spay their pets? So nganong dili man gyud, number 1 is cost. Yes, mahal gyud siya magpakapon kay magpakapon o magpaligate because usay cat food na dog food na so dili na lang ipilion sa mga tao na. So number 2 is misinformation. Some owners might not be aware of the benefits of spaying and neutering. Oh yes, gina-discuss na siya na maayo siya pero tung wala pa ko gisultian sa kuang sa among vet na kinahanglan gyud kapon ako ang iring because na siya sakit. And then kung dili siya ipakapon, magsige siya glakaw, mas ma-risk iyang health. Muna siya. So personal beliefs no, ang number 3 reason nga dili magpakapon or magpaligate. Some individuals may have personal or cultural beliefs that discourage altering their pets. So, naiuban, feeling man gud nila ay mo man gud ang nature sa animals. Kinahanglan magpadaghan. Mao daghan sila anak, diba kay mo nilang nature. And ang uban po dili sila gusto kay number 5, fear of surgery. Yes, katong first ko nagpa-surgery na ako ang iring. Wala jud ko'y tulog sa sobrang ka-worry sa iya ha. So medyo grugi pa ko dito as a vet kay naghulat ko no kay naman ay mga number kay daghan man mi ana. So wala ko'y tulog. Tapos next is time constraints. Of course na yung mga owners na dili gusto kay walay time ipa-surgery ilang mga hayop. Yes, it will take time. Pero ang technique sa kung igsuon nato one time nibayad gid siya 1 night para maka-stay dito, maka-overnight ang iring tapos para pagkaugma surgery na. So, yes, it takes really money gihapon. So, desire to preserve traits mao po nilang gusto kay usay gusto sila aggressive no kay ilang ipaaway-away, ipasabong-sabong nila ang mga animals nila. So, ganahan na sila na dili ipakapon kay para dili mag-change ang behavior or ipa-spay. So, pero nganong mang ako naga-campaign jud ko ana. One is population control. So, lami jud mag-alaga og mga pets. Lami jud siya mag-alaga. Pero pag mudaghan na, agay na jud ka sa expenses. Tapos ang pinaka-hurtful sa ko is kanang ipa-adapt gud akong mga animals. Kay mahal na ang paano or nati one time na sa time na nagkasakit sila tanan dito ginako na feel ang kakapoy. So ma-realize na nato na kinahanglan gyud nato population control. Number 2 no benefits is health benefits.
Kay pag di magud sila maglakaw-lakaw, dili sila makuha mga sakit. So mo maguna pag inhit man gud ang iring or ang iro, mugawas gina sila, mangita gid sila mate. And then since mangita sila mate, mas ma-expose sila sa mga viruses. So next is behavioral improvements, decreases roaming aggression and territorial marking. Yes, mo na siya kanang problema gid mo ng mga iring na sigpatakag ihi. More pag mapakapon mo na og mapalaygate, maundang na siya. Okay, di na sila maging territorial. Number 5 is community welfare. So tabang nato na sa mga animal shelters ug sa ato ang government tud ba na di sila mahasol na perti na gyud natong daghanag mga animals. Solusyon nato ana is how to avail free neuter. So number 1 is you ask your city veterinarian's office sa ilang next schedule for free neuter. Neuter is kapon ha, including the venue and time. So, tapos mahangyo pod ko no, na dili po ta magmadam-madam no, na feeling nato magpa-priority ta dito kay senior citizen ta or kanang dato ta sa ato ang lugar. Dili ta maghanamang pila gid ta ana. Walay VIP usually pag especially sa government, tapos nindot man good pod na duol ra pod sa atoa, di ba? Naara pod sa atong community. Kaya para uli dayon ta. And then naman yung requirements diri sa Davao is mag-provide ka og to injection, betadine o katong Manila paper na higdaanan nila. So mo na siya ang expectations. Of course, mohatag pud ta og dili something og ato ang counterpart life gayog sila pod atong pabitbiton pod sa sa Manila paper ug sa mga tambal, di ba? Next is kanang diri sa Davao sa pagkabalo kapon lang na ubang cities na pwede ka makapaschedule og Ligate sa ilaha. So mag-inquire lang mo sa yung city veterinarian's office. Okay na. Sa paman, ang sunod is medyo mahal magud ang Ligate. So ang solusyon na ko na is na yung mga vet na discounted ilaha pag puspin ang inyuhang ipa-Ligate. So unsa man atong buhaton ana? Mangutana ta sa ato ang vet, sa nearest vet. Nganong gina-insist na ko ang nearest vet kay usahay para dili na ta mahasol. Kay nalagi barato nga vet, mo taxi po kag worth 500 ay na lang, di ba? So at least kanang duol lang ba na makarga nila to sa atong carrier. So nearest vet, pangutanan mo kung na ba sila discounted na program para sa puspin. Kay pag dili gid puspin, mahal gid na siya. Puspin is katong pusang Pinoy. Atong local breed na pusa. You can also go to Facebook sa Davao, Davao Puspin Spay and Neuter Campaign. Naasa dito you can register, control number. From that control number, naman ko na yung mga accredited na mga veterinary, na mga vet clinics. So dito, i-contact niyo mga vet clinics na, nanaday ko yung control number, magpa-schedule ko sa next. So i-schedule ka na nila. And for me kung 1.5 ang pa-Ligate, go na mo ana kay barato na gyud na siya. Get it now. And then ang nahitabo man gud sa ako is nadyo ko iring nagipa-Ligate na ako kay makalitag kawala. Pag humagkawala, mo kalit lang og abot diri nga buntis na mga nakay na. So karon wala na gyapon siya uli-uli pero at least di na to siya mabuntis. Kay Ligate naman ako to, so agtura siya diri sa balay manuktok mga igpagkaon sa gate. So di na gyud siya na mabuntis. So in short, natabangan po na ako ang among community na di mahasol sila na daghag mga pakalat-kalat ng mga stray cats. So muna siya ang tips and tricks on how to avail free or discounted spay and neuter diri sa Davao City. I hope makatabang. I will edit this out kay
every time na yung mga mangutana, gamito na nako ni. O, click the link na lang para maano ninyo, makita ni nga tips. I hope, kung naba may mga questions, you can, sa inyong mga pets. This is from my experience, ang mga pets nako na na assist kay naga-rescue pud ko pero sa abot ng aking makakaya. And also tama, kabalo ka nindot pud ay makontrol ang population kay ang imuha day mga pets, karon na ako napansin, naga-change ang behavior. Usahay cute lang sila ba? Kay makontrol nimo sila on a certain age, pero pag magdagko na sila kanya-kanyang ugali. Sa una, amigo kay niya akong mga iring. Karon di na, nagapikunay na sila. So, muna akong mga daily struggles, akong mga iring. So, mas maigid mas makontrol na to ang population na to sa to ang mga cats. Kay lisod pod na mahago ta